Bago ang hearing ngayon, lumabas ang isang liham na pirmado ng nagpakilalang dating aide at bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Idinetalye roon ang magiging hakbang daw para mapatalsik ang Pangulo maging ang plano kung hindi raw yun maisasakatuparan. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Nakuha ng GMA News ang liham na ito mula sa isang reliable source sa kampo ni Ramil Madriaga. Sulat kamay, pirmado at may petsang April 11, 2026. Si Madriaga ang nagpakilalang dating aide at bagman umano ni Vice President Sara Duterte at isa sa mga pinahaharap na testigo sa impeachment proceedings na isinasagawa ng House Committee on Justice. Sa dokumento, tinukoy ni Madriaga si FPRRD, ang initials ni former President Rodrigo Roa Duterte. Noong November 2021, binanggit daw sa kanya ng dating Pangulo na hahayaan daw tumakbo si Bongbong Marcos bilang Pangulo kasama si Sara Duterte. Pero kukunin nila ang pagkapangulo pagsapit ng taong 2025. Ito raw ay para mapalawig ang kontrol ni Duterte sa gobyerno at gagamitin lamang si Marcos bilang political tool. Pagkatapos daw manumpa sa tungkulin ni VP Sara noong taong 2022, sinabi ng dating Pangulo sa isa namang pulong kasama si Madriaga at ilang retiradong general, ang plano niyang alisin sa pwesto si Pangulong Marcos sa anumang paraan. Uupo bilang Pangulo ang anak niyang si Sara Duterte at maaari pa rin itong tumakbo sa 2028 presidential elections. Dagdag pa raw ng nakatatandang Duterte. Alam daw ni Pangulong Marcos na bababa siya sa pwesto sa 2025 at ibibigay ito kay VP Sara. Kwento ni Madriaga, bago mapatalsik si Marcos, magkakaroon ng mass resignations ng government officials, mga rally, pagpaslang ng mga opisyal ng gobyerno, civil disobedience at pagsalakay sa Malacanang Palace na mga kinuha nilang mga grupo at individual. Ito raw ang assignment ni Madriaga, ang mag-recruit ng mga makikibahagi, kabilang ang mga kriminal at kahit mga sindikato. At kapag nagkakagulo na, ito raw ang magiging daan para magsagawa ang militar ng kudeta. Kung hindi raw kusang bababa sa pwesto si Marcos o mag-excel sa Amerika, papatayin daw ito. Hinihinga namin ang reaksyon dito si Vice President Duterte, pero dati na niyang itinanggi na nagtrabaho sa kanya si Madriaga. May natanggap naman ang House Committee on Justice na kopya ng petisyon ng asawa ng bise na si Attorney Man Scarpio na humihiling sa Quezon City Regional Trial Court na pigilan ang paglalabas ng income tax returns nila ng bise sa impeachment hearing. Maliban daw kasi sa walang jurisdiksyon ng House Committee on Justice, labag din daw ito sa right to privacy ni Carpio na walang kinalaman sa impeachment. Pero kinontra ito ni Ridon. Hindi po yung totoo. Kasi ITRs are public documents. Kailangan pong makita kung meron po bang unexplained wealth ang atin pong pangalawang Pangulo. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA News.